Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Johnsonville at dito tayo ngayon baka sakali maghanap buhay mga kabutingting. Baka mayroong magtiwala sa atin dito. Dahil dito ay maraming manggagawa. Nag-ano ka na? Ayan, Video. shout out sa'yo boss. Yan ang gusto ko sa'yo. Ano mo na, i-scout ka mo yung pera mo niya. Maraming pera yan eh. Ano mo na. So ayan mga kabutingting, continue ko tong video na ito pagka makahanap ng customer. So ayan mga kabutingting, nakahanap din tayo ng customer at automatic pa. Automatic, ko-convert natin sa manual. At bago ko umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito. Automatic na washing machine at i-convert natin sa manual. Yan, sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, sa makapanood nito, ako po ay hindi po board technician. Inaamin ko po sa inyo yan. Pero kaya kong mag-convert ng automatic na ganito at i-convert sa manual. At ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Media. Yan, at 7.5 kilograms. At ito mga kabutingting ay may tumingin na. At hindi nga lang naipagawa or naipa-convert sa manual dahil medyo may kamahalan yung singil. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng may-ari ay 3.5 ang singil nito. Tatlo pa sila nagagawa. Samantalang ako mag-isa lang. So dito tayo kaagad mga kabutingting sa likod. At ito mga kabutingting ay gaya nga ng sinabi ko ay mayroon ng tumingin nito. So ibig sabihin ay pangalawa na ako sa gumalaw dito sa mga wire. At yan, mayroon na siyang ganito. Yan, nakikita nyo, electrical tape, mayroon na. At ito, ako na yung ako na ang halongkat nitong ganito. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo mga kabutingting, i-share sa inyo. Bago po tayo mag-convert ng manual ay siguraduhin lang natin na buo yung drain motor. Ito, yan yung una natin titignan kung buo ba siya. At pangalawa ay yung motor kung buo din ba. So kahit hindi tayo gumamit ng tester nito ay magagawa natin yan. At pasensya na, medyo hindi ako magaling mag-tutorial talaga nito, pero yung base ko naman ay ginagawa ko naman. Yan. Ngayon, una natin gawin ay hanapin lang natin yung linya sa motor. Ito yung nakabalot sa spaghetti, yung ito, o sa insulator, kung ano man tawag nyo dyan. Ito naman yung kumo nito ay light blue. Yan, ito yon. Nagiging tatlo yan siya mga kabutingting dahil isa yan dito sa power cord. Itong linya na to, light blue pa rin or blue. Halos magkaparehas naman ang kulay o magkaiba kung nakikita nyo. Parang mapusyaw na ano to, basta light blue pa rin yan para wala nang argumento. Ito namang isa, ano bang tawag nito, parang may hindi ko alam kung anong kulay nito. Basta itong dalawa nito, yung pula at saka ito yung sa drain motor. Yan, kung nakikita nyo. Itong brown na to ay ako na ang naglagay niyan. Ito naman yung isang linya sa power cord, yung brown na ito. Ngayon, sinabi ko na hindi na natin kailangan gumamit ng tester at para malaman lang natin na buo yung drain motor at saka yung motor. So ito yung gagawin natin. Hahanapin lang natin ngayon yung linya sa spinner. So yung isa dahil automatic naman na nakakabit na dito sa power cord at saka yung isang linya sa motor, at saka ganun din yung isang linya sa drain motor, nakakabit na automatic yan dito sa isang linya sa power cord, kaya nagiging tatlo yan. So ngayon ay isasaksak lang natin. Yan, kung nakikita nyo ay hinihila niya. Ayan, hinihila niya yung para sa drain ng drain motor. So ngayon ay
ito automatic dahil sinaksak ko siya. Kaya yung drain motor ay hinila niya dahil naka rekta na yan dahil wala pa namang switch. So ngayon ito yung kulay dilaw sa brand na ito, media. Ito yung para sa spinner. Ayan, kung naririnig nyo, ayan, umuuga-uga siya dahil yan yung sa spin, kaya umuuga-uga siya. Pero kung sa wash naman, ang gagamitin natin ay tanggalin muna natin tong isang linya sa drain motor at ito lang yung gagamitin natin. At itatap naman natin ito sa kulay asol. Yan yung sa reverse lang, hindi sa spin. Hindi ko maipapakita sa inyo ng buo na gumagana yung pulsator or umiikot kasi wala naman akong taga video, pero maririnig nyo naman. So ngayon ay sasaksak ko lang ulit dito yung power cord at maririnig nyo na gumagana. Yan, kung nakikita nyo, pero hindi siya umaalog kasi hindi yan siya sa spinner. Ganon din dito sa dilaw dahil hindi naman nakakabit yung isang linya sa drain motor dito sa isang linya sa power cord. So pag ikakabit naman natin ito sa dilaw, hindi pa rin to siya uuga. Ito naman din yung reverse. Ayan, kung naririnig nyo, hindi nyo lang makikita pero naririnig nyo na gumagana. So ito yung ito yung mahirap sa akin kasi sa ibang brand kasi mga kabutingting, yung ito dito ay nababaklas. Ito hindi nababaklas, buo talaga. Pero ito ay hindi na ako ang nagtanggal ng mga tornilyo niyan. Ganon paikot, 4 lang naman na tornilyo yan, hindi na ako ang nagtanggal niyan. Yung unang tumingin yan. At kailangan lang natin dito, siguro sa pagkakabit ng timer, mayroon naman akong mga ibang upload dyan na kung paano ko inilalagay yung timer. Siguro ay dito sa brand na ito ay hindi ko na siguro ipapakita kung paano ikakabit yung timer. Madali lang naman, magbutas ka lang yan or gagawa ka ng pinakalalagayan ng timer. At ito yung ikakabit ko, yan, bumili na ako nito at hindi ko na i-share sa inyo. Kabibili ko lang talaga nito. Pero ito ay mayroon na talaga ako niyan, laging nakahanda yan. Yan kasi ay honest lang ako hindi ko po ito binili ng brand new pagka switch handle. Hindi ako bumibili ng brand new kasi mas matibay ang second hand sa junk shop na makukuha, mura pa. Hindi basta-basta nababasag yung pinakaano niya dito. Yan, hindi basta-basta mababasag. Hindi katulad doon sa replacement na brand new. So ito lang yon, isang spin timer at isang wash timer at saka 2 switch. Ito yung kalimitan na ginagamit ko, hindi yung toggle switch. Yung iba toggle switch, iba-iba naman ng pamamaraan. Kung mayroon din akong upload nito kung bakit ito ang ginagamit ko, pero dito hindi ko na ipapaliwanag para hindi na masyadong humaba. Pwede nyong bisitahin yung iba kung automatic na convert sa manual. Pwede nyong panoorin kung bakit ito ang ginagamit ko. So siguro ay tandaan nyo yung pagwa-wirings dyan. So gagawin lang natin dyan ay ayusin lang natin ito. Ayan. Ito ay 3 lang to dahil hindi pa to nakakabit yung isang linya dito sa papuntang taas. Pero yung kulay light blue na to ay hindi ko na to ikakabit. So pwede ko nang puputulin yan or tatanggalin. Ito lang magiging 3. Bali hanggang itong asul na to ay hindi na to makakarating doon sa taas. Hanggang dyan na lang yan. So lalagyan lang natin ng close end wire connector. Ganyan lang natin yan. Ngayon yung kulay dilaw na kanina ay 2 lang, ngayon ay magiging 3 yan dahil papunta yan doon sa taas. Yan yung magiging ikakabit natin sa timer. So gagawin lang natin to, gagawin natin 3. At ito mga kabutingting ay puro na naka-electrical tape ito. Dahil yung iba naman ay nakawagwag lang. Dahil sabi ko nga ay tinignan na ito ng iba. Pero medyo na mahalan yung may-ari. 3.5 kasi yata ang singil. Kaya hindi nila pinagawa. Ngayon naman ay itong kulay asol magiging 3 rin to. Ayan yung sa reverse. Kailangan ay tandaan mo pagdating na doon sa taas. Pero kung hindi ka matandaan, so wag mo na lang itong takpan pagkatapos nito mag-wirings.
Ngayon dito naman tayo sa brown. Ito naman yung isang linya. Itong brown na to ay yan yung linya sa papuntang taas pa rin na magiging supply ito sa mga timer or sa switch. So ikakabit lang natin yan sa isang linya rin sa power cord. Medyo mahirap magpaliwanag kasi ako naman ay hindi kasi talaga magaling nito magturo. Pero siguro naman ay may konti rin kayong maiintindihan. Kahit konti lang. At single ko rin pala nito mga kabutingting ay 2.5 ang single ko nito. At tumawad pa si may-ari nito, si Kuya. Kilala naman nila ako dito na matagal na talaga gumagawa din. So itong pula na to ay magiging naman ito. Magiging dalawa naman din ito dahil ito yung linya sa isang drain motor at itong isang pula ay papunta yan doon sa taas. Yan yung ilalagay natin mamaya sa switch. Ang problema nito mga kabutingting ay wala na akong ganito close-in wire connector. So hanap lang ako ng paraan dyan para mailagay ko at hindi electrical tape ang gagamitin ko nyan. So yan, ito yung ilalagay ko. Ito ay tube lang. Sa electric pan ko lang ito nakukuha. So dahil sinabi ko na hindi ako gagamit ng electrical tape, so ito yung ginagawa ko pag mga ganitong hindi ako gagamit sa electrical tape. Para sa akin ay safety yan kaysa doon sa electrical tape. Yan, ayusin lang natin. Ngayon naman, itong kulay asol na light blue ay hindi ko na siya isinali. Kasi ay yung dito ay wala naman tayong pagkakabitan nito doon sa pag nag-wirings tayo doon sa mga ikakabit kong pyesa. Kaya hindi ko na siya sinali. At balik lang natin itong kapasitor. Itong kapasitor ay hindi na ako ang lagay nito. Gaya nga na sinabi ko, ako ay pangalawa na sa gumawa nito or tumingin. So itornilyo ko lang itong kapasitor. Hindi pala kita, sorry. Salita ng salita, hindi pala kita sa video. Yan, tornilyo lang natin. So itong asol na to mamaya ay huhugutin ko na yan. Ayun yung papunta sa taas. So ganyan lang, kahit nakaganyan lang ay maayos naman at hindi basta-basta mababasa yung mga wirings kasi mayroon siyang payong. Ayan, So sunod ko naman ang gawin ay ang pagkabit na dito sa timer. At i-continue ko tong video pagka nakabit ko na yung timer at pag nag-wirings na tayo para hindi na masyadong humaba itong video natin. So ayan mga kabutingting, nakabit ko na yung spin timer at the same time ay nabutasan ko na rin. At ganon din dito sa kabila, nabutasan ko na rin pero hindi ko pa siya ikinabit kasi kung ikakabit ko napakahirap at medyo nahirapan ako dito kasi hindi katulad sa mga ibang ginagawa ko na automatic ay natutuklap yung takip. Ito kasi ay hindi, pagka kailangan ay lahat ay tuklapin mo isang paikot, hindi katulad sa ibang automatic na yung likuran lang ay pwedeng natutuklap. Ito kakaiba. So kaya hindi ko muna siya ikinabit dito kasi kung ikakabit ko at iwa-wiring ko, wala kayong matutunan. So kung napansin nyo ay mayroon na ako ditong nilagay na wire pero ito ay mamaya ko na yan i-anuhin. Dito muna tayo sa spin timer maguna kasi kung ibabaliktad ko to, ang mangyayari ay yung washing machine wash timer ang nandito at itong spin timer ay nandito kung sa tamang posisyon pag baliktarin ko. So ngayon, kung natandaan nyo kanina ay 5 wire yon, pero ngayon ay nagiging 4 na. Yung light blue kasi ay hindi na yon kailangan dito sa taas dahil wala naman tayong pagkakabitan. Yung light blue na yun yung pinagkabitan sa isang linya sa power cord. So isang linya lang sa power cord ang kailangan natin at ito yung brown kung natatandaan nyo. Yan. So una nating gawin dahil ito yung linya sa power cord, tong kulay brown na to ay ikakabit naman natin ito dito sa hindi muna sa timer, sa switch muna tayo. Medyo mahirap nga lang magpaliwanag dahil hindi kukunin muna natin ito, bababa.
Yan. Ngayon babaliktarin natin. Hindi na mabaliktad Yan, babaliktarin natin ito. Kahit hindi na siguro babaliktarin. Kahit ilalapit na lang natin. Babaliktarin nga talaga. Loko katinga. Yan, babaliktarin lang natin at nilusot lang natin yung isang power cord para sa switch sa on off lang. Yan. So ngayon ay ikakabit naman natin itong wire na to dito sa tornilyo na ito para pag i-switch ay magkaroon siya ng contact. So ikakabit lang natin. Tingnan natin mamaya maalanganin ako sa medyo kailangan ko nga ng mahabang wire mga kabutingting. So kailangan dudugtungan ko muna ito kasi maiksi. Ayan, ito idudugtong natin, medyo mahaba. At hindi ako gagamit ng electrical tip nito. Sarili ko tong pamamaraan na sa inyo kung gagayahin nyo tong pamamaraan ko. Balatan lang natin to. Ganon din ito. Kung dituklap lang sana ito, itong wire na to ay ganito kahaba ay pwede na sana. Kaso hindi dituklap. Kaya habaan na lang natin. Kakabit lang natin ito dito sa tornilyo na to. So yan, kung nakita nyo ay nakakabit na. At itong dinugtong ko ay yung isang wire ay pasok natin ulit ito. At yan, pasok lang natin. Medyo mahirap kasi so yan na, napasok na natin. Sunod naman ay ipapasok naman natin ito doon sa kabilang switch, sa on off pa rin. Ito kasi yung magiging supply sa dalawang timer, itong switch na to. Yan, pasok lang natin dito yung wire. Ayan, lumusot na. Sunod naman ay babalatan lang natin ito. Hindi pala kita. Yan. Sunod, tornilyo natin. Pwedeng dito, pwede rin dito sa kabila. Ganon din dito sa dryer, pwede rin dito sa kabila. Wala siyang magiging problema. Kahit magkabaliktaran. Ayun ay pupulupot lang natin. Okay. So ngayon ay tutornilyo lang natin ito. Higpitan lang natin yung tornilyo. Ayan. Sunod, putulin na natin itong natira kasi wala na tong pagkakabitan, kaya pinutol na. So ayan. Yung isang power cord ay yung isang linya sa power cord ay kinabit natin dito sa switch. At ganon din dito, bali dinugtungan lang natin. Kasi kung dituklap lang ito, hindi sana magiging ganito ito. Wala sanang ganito. Kaso nga ay hindi dituklap, kaya mahirap. Kaya nagdugtong tayo ng wire para umabot dito sa kabilang switch. Ngayon babaliktarin na naman natin ito ulit. So dahil tatlong natira ito, kung natandaan nyo kanina, yung linya sa drain motor ay ito yung kulay pula at yung isang linya ay naikabit na doon sa isang linya sa power cord. Balatan lang natin itong pula. Sa spin tayo nag-una mga kabutingting kasi hindi dituklap yung na to. Kung dituklap lang sana ito ay sa washing sana tayo nag-una. Kaso ay hindi dituklap. Kaya medyo nahirapan din ako. Yan, pagsama lang natin itong pula dito sa dalawang wire. Kahit saan dito sa dalawang wire ay pwede. Wala siyang magiging problema. Pero ito ay dito ko sa puti ilagay.
Yan. Kabit na natin. Susunod ay pasok naman natin ito dito sa switch. Para sa switch naman din. Yan, napasok na. So babaliktarin ko lang ulit. So ito yon, yung pinasok ko. Ayusin na lang natin mamaya yan. At medyo sumablay pala yata ako dahil yung nabili kong switch ay hindi katulad ng mga nabili kong switch. So ngayon dahil magkaiba tong switch na kinabit ko, tatanggalin muna natin yung tornilyo. Yan. Dapat hindi ito dito nakalagay. Dito pala ito sa kabila. Yan, kabilang butas. Ayusin lang natin tong wire na to. Napasok lang natin ng maayos. So ayan. Ayan. Tapos ay kakabit naman natin ito dito sa isang tornilyo na to, yung malaki. Ganon din dito sa kabila, kinabit din natin dito sa malaking tornilyo. So kabit lang natin. Yan, pwede na yan. Sunod ay putulin lang natin itong natitira. Yan. Kailangan ay maayos. Yan. Tapos silahin natin. Sunod, ibabalik ko lang yung tornilyo para dito sa switch. Dinalaglag pa naman yung isa, so hindi ko na videohan. So ngayon ay naikabit ko na, so pwede na natin itong takpan. So ayan, tapos na tayo dito sa dryer. So ngayon dito naman tayo sa washing. So ngayon dito na tayo sa para sa wash naman. Kasi tapos na tayo sa spin. So ngayon kung napansin nyo, may nilagay na akong isang wire. Yan. Ngayon ilulusot lang natin ito dito sa switch. Tapos babalik ta rin natin ulit ito. So ngayon lumusot na, ito na yon. Para sa wash timer naman itong paglilinya natin. Ganon din, tatanggalin ko muna yung tornilyo sa switch dahil papalusot natin dito sa butas na to. Dahil iba tong ano na to, switch na nabili ko. So ayan na, natanggal ko na. Sunod, putulan na natin ito. Wag lang na masyadong ano, mahaba naman ito. Yan. Ay, lumusot pa. Kagwang. Lumusot, mga kabuting-ting. Pasok ko lang ulit. So ito na ulit. Ngayon ay balatan natin itong wire na to. Yan. Tapos pasok lang natin ito dito. Ngayon ay ikakabit naman natin ito dito sa isang tornilyo na to. Luwagan lang natin ito para maikabit tong wire. So dito ay tapos na, so pwede na natin inyang takpan ito. Dahil tapos na. Yan, takpan lang natin. Sana nasundan nyo. Ito naman ay madali lang dahil 4 na wire lang. Kayang-kaya nyo rin ito gawin. So yan, natakpan na. Sunod ay baliktarin na naman natin ito. So dalawa na lang yung wire na natira, yung dilaw at saka asul.
Yan, ito yung ang natira na to ay ito yung sa reverse. So ito yon, iayos ko lang para makita nyo. Ayan, itong asol dahil sa reverse lang ito, putulan na lang natin ito. Balatan lang natin yung dulo. Ngayon ay lagyan lang natin ito ng soldering lead yung dulo. Yan. Sunod ay ito, pamamaraan ko na ito. Ilalagyan ko lang siya ng tube. At ikakabit naman natin ito dito sa reverse. Yan. Kahit saan dyan sa magkabilang terminal ay pwede kahit saan. So ilalagay ko lang to sa gilid para hindi ako mahirapan dito sa linya ng dilaw. Ngayon ay hinang ko lang. Yan. Medyo nasali ng konti. Pero okay lang yan. Ngayon ay lagyan na natin ito ng ganito. Kung may shrinkable tube kayo ay pwedeng shrinkable tube. Pero ako nga ay hindi gumagamit ng shrinkable tube. So dahil dilaw na lang ang natira, so ang gagawin natin dyan ay ito, hindi ko to puputulin. Babalatan ko lang siya ng konti. Yan, pwede na yan. Sunod, lalagyan ko ulit ito ng tube ng ginagamit ko. So ayan, magiging dalawa na siya. Ayan. Kaya hindi ko siya pinutol para magiging dalawa. At ito ay kakabit naman natin dito sa isang linya sa timer. Ito, pero dito muna tayo. Hihinang muna natin ito dito sa kabilang terminal. Ngayon, lagyan lang natin ito ng soldering lead, yung dulo ng wire. Sana nasundan nyo. Dahil ako nahirapan din sa pagpaliwanag. Dahil hindi ako magaling na tutorial na to dito. Pero ginagawa ko yung best ko para kahit papano ay sa panonood nyo mayroon kayong kunting matututunan. So ikabit lang natin ito dito. Hirap pa. Yan. So ngayon ay lagay na natin ito. Ayan, di ba? Okay na. So tapos na tayo dito. Sunod, itong wire na iisa lang naman ito, dudugtong lang natin ito dito sa isang linya sa natira sa spin timer. Hindi ako gagamit ng electrical tape. So ito lang yung pamamaraan ko na sa inyo kung gagayahin nyo. Ito ay sarili ko tong diskarte dahil ako ay experience lang naman tong sa akin. Sa paggawa ay madali lang, ang problema sa pagpapaliwanag lang ako medyo nahihirapan. So ganyan lang, mamaya para hindi siya kalat lalagyan ko ng cable tie yan. So yung pagkabit ng timer ay hindi ko na i-share dahil medyo mahirap dahil wala naman taga video. Dahil ito kasi ay igaganyan ko tapos taob ko naman, tihaya ko na naman kaya mahirap, wala akong taga video kaya pasensya na. Hindi ko na ma-share sa inyo yan. So ayan mga kabutingting, naikabit ko na at medyo pinahirapan talaga ako dito sa isang timer, sa wash timer. So pagka ganito ay tapos na. So double check lang tayo. Itong power cord ay kinabit natin sa dalawang switch. Tapos itong isa galing dito, itong kulay asol ay kinabit natin sa switch para pag i-on natin ay magkaroon siya ng contact. Pag i-on natin yung switch at i-on rin natin yung timer, magkaroon siya ng contact. At tapos na tayo dito. So dito naman tayo sa reverse. Yung dilaw, dahil ito kasi yung spin ay kinabit natin dito sa dalawang dito sa isang terminal dito sa baba. Tapos yung isang dilaw, ito yung hinati ko lang, binalatan ko sa at kinabit naman natin dito sa spin timer. Tapos yung asol ay reverse, naman yan, matic, dahil sa reverse lang naman yan. Tapos yung pula ay
ikinabit natin sa isang linya dito sa spin timer. Patungong switch para pag i-on natin yung switch at i-on din natin yung timer ay magkaroon siya ng power or magkaroon siya ng contact. So ito ay okay na. So iayos lang natin yung wire. So ito ay okay na. So ngayon ay ayos lang natin yung wire. Meron ditong sabitan, so isabit lang natin. May lagayan dito ng wire pala para hindi siya magkalat or sakali mang magkaroon ng tubig ay hindi siya basta-basta mabasa, pero imposibleng makasukan na ng tubig yan. So yan lang. Tapos ito kahit wag na yan, so ganyan lang. Wala tayong ginamit na electrical tape. Kung napapansin nyo ay tumutunog pa dahil trinay ko yan kung okay ba yung timer, wala ba siyang sasabitan. So ngayon ay pwede na natin itong itry. So dahil naka-on pa naman yan, so nakapatay naman dito, kailangan ito mga kabutingting ay minsan ko lang ito nasabi. Hindi mo ito pwedeng pagsabayin yung mag-washing ka at mag-spin ka kasi iisa ang motor at iisa lang yung tab. Kailangan ay pag natapos dito, saka ka naman lilipat dito. Pag nag-drain ka, on mo lang yung switch. At pag nagpundo ka ng tubig, i-off mo lang ito. At pag nagpundo ka ng tubig, kailangan i-off mo lang ito. Kailangan hindi yan siya maka-on para hindi lalabas yung tubig kasi ito yung switch sa drain. Dalawang dinala nito yung switch na to, sa drain at saka dito sa spin. So ngayon dahil naka-on pa naman, so pwede natin tong i-try. Ayusin ko lang tripod ko dito. So yan, naka-on pa rin yung timer. Iikot lang natin ng konti. Bawal patayin pero pwede siyang i-on konti or ibalik pag naka-on pa. So ngayon ay saksak na natin yung power cord. Ayan, saksak natin. So kahit naka-on siya ay hindi siya gumana. Pero pag i-on natin ito ay gagana na ito. Yan, kung narinig nyo at titignan natin kung magre-reverse ba siya. So ayan, tignan natin. So ayan, nagre-reverse siya. Ito ay mabilis pa. Ayan oh, hindi nga mahawakan sa kamay. So sunod, antayin lang natin matapos. Pero ito ay testing lang naman. Pwede natin tong patayin yung switch. Kahit naka-on pa yan siya ay mamamatay na yan. Dahil yung koneksyon nitong timer na to ay nandito sa switch. Medyo nagkadikit pero okay lang. Medyo naalanganin ako dito dahil meron kasi akong giniba dito or binasag. Ayun, kung nakikita nyo, yun, napakahirap. Hindi katulad sa ibang brand ay madali lang. So ngayon ay kahit naka-on pa yung timer ay pwede tayong lumipat dito sa spin. Switch lang muna natin yung switch on. Tapos antayin lang natin ng seconds kasi wala naman siyang tubig. Pero kung may tubig, aantayin muna natin na maubos yung tubig or wala nang tumagas. Kasi malalaman mo naman dahil wala nang mawawala na ng tubig kung sakaling actual na maglalaba. So siguro ay naghila na yung drain motor na yon. So pwede na natin itong i-switch yung timer. Ito ay testing lang, so kahit konti lang. So titignan natin kung umikot ba yung spin. So yan, napakabilis pa nito mga kabutingting. So yun lang, siguro ay okay na yan. At kung gusto niyo kabuuhan na paliwanag, mayroon akong mga upload dyan kung paano sa part 2 yata yun, kung paano paggamit sa automatic na washing machine. Same pa rin naman to sa mga ibang brand kung paano gamitin. Kahit magkaiba sila ng brand ay parehas lang. So ito ay okay na. So antayin na lang natin matapos at tatawagin ko rin yung may-ari kasi ituturo ko pa ito sa may-ari kung paano paggamit nito. So siguro mga kabutingting ay hanggang dito na lang din siguro yung video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo at kung mayroon kang natutunan dito ay pwede bang
palike at pakishare na rin. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi, and God bless po sa ating lahat. At tapos na rin siya. Sakto lang. Sana ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito.